Magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po si Master Jupiter Legaspi. At ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang patungkol sa Jeet Kune Do ni Bruce Lee, kung ito pa ay epektibo or hindi. Alam niyo mga kaibigan, pinag-aralan ko po ang aklat ni Bruce Lee, ang Jeet Kune Do. Ako po ay hindi direkta niyang estudyante. Ako po ay, nung nanalo ako ng kickboxing, unang panalo ko sa kickboxing ay binili ko ng aklat ni Bruce Lee ng Jeet Kune Do. Dahil ako po ay nag-aaral at member po ako ng Tiger School of Martial Arts under ni Jose Hilig at ang founder namin ay si Danny Diaz. At nung ako ay nakabili ng Jeet Kune Do ay nagdaragdagan ang aking kalaman ng kickboxing, combat judo, karate. At nung ginamit ko ang Jeet Kune Do ni Bruce Lee ay sina-challenge ko ang lahat ng mga fighter ng Tiger School at Martial Arts at aking napatunayan ay napakagaling. Kahit ang instructor ko, ang mga kampiyon na kasamaan ko, pati ang founder ng Tiger School of Martial Arts ay tinatalo ko sa sparring. At nasa inyo na kung maniwala kayo at tingnan nyo na ang technique na to para mas mapatunayan nyo. Okay? So ang i-share ko muna sa inyo ay itong pagdepensa patungkol sa papasok ng kamay. Ayan, tinatawag po ito na outside pare. Okay, outside pare. So sa martial arts po, sa karate, tinatawag inside block. Ayan, inside block. Dahil so para mas maintindihan ninyo, tatalakayin muna natin ang inside block. Okay, so pag ganyan po ang inside block, ayan, dito po sa tagiliran ng kamay. Ayan, dito. Ayan, inside block po to. Okay, tapos dito, ayan, ano to? Inside block sa karate. Okay, inside block. So ito po ginagamit kapag sinusuntok ka. Kunwari ito ang kanan. So ang kanan, so nandito, papasok sa iyong katawan. Ganito lang po ang paggamit. Ayan, ito po depensa. Okay, pag sinuntok ka ng kanan, dito po, dito ang kamay natin. Yan, dahil ito ay nakanda pag suntok. So, matapos ka magdepensa, ikaw ay gaganti. Okay? Ulitin ko. Matapos sumuntok ang kalaban ng kanan ng kamay, o susuntukin ka, ginagamitan mo ng kaliwa na inside block. Ayan. Tapos, gaganti ka. Kuha nyo? So, kung kaliwa din, gumamit ang kaliwa. So kapag nandito, gagamit natin ng kanan, gagamit tayo ng inside block, tapos gaganti. So ang mangyari pag ganyan, hit, hit, yan, di ba? Inside block, attack. Sa kabila naman, inside block, attack. Ayan. Yan po ang natutunan ko sa karate. At ngayon mga kaibigan, tatalakayin natin patungkol dito sa depensa na to. Dahil nung ginagamit ko to ay napaka-epektibo at nakaya kong tinatalo ang lahat ng aking mga kasamaan. Bakit naman? Dahil po sa technique na to, mayroon po tayong tinatawag na tatlong timing. Ano naman ang tatlong timing? Unang timing ay tinatawag na stop hit technique. Ano naman po ang stop hit technique? So ito ang unang timing na tinatalakay ko sa unang technique. May nakita ko na kapag magdepensa ka, ayan, dito po ay stop, tapos hit. Ibig sabihin, tapos ka mag-stop, pinipigilan mong suntok o atake, tapos gaganti ka. Ayan. Yan po ang stop hit technique. So ayan, magdepensa ka, stop yan, pinipigilan mo, ikaw ay gaganti. Hindi ko sinasabi na dahil ginagamit ko ito, natutol ko ng Jeet Kune Do ay itatapon mo na ang iyong kalaman. No, no, no. Huwag mong itapon ang iyong kalaman. Kung magaling ka sa karate, gagamitin mo pa rin. Ang gusto ko lang ipahiwatig ay idaragdag sa inyong kalaman. Okay? Dahil ito po ang pangalawang technique na ituturo ko sa inyo. Yung pangalawang timing, yung tinatawag na simultaneous. Okay? Ano na po ang simultaneous? Ang simultaneous po yung habang ikaw ay nagdidepensa, ikaw ay umatake. Okay? Para mas maintindihan nyo,
ito po ang ginagamit ko na depensa ito. Dahil inside block ko to, ito po ang ginagamit ko. Ito ang palad. Hindi po dito sa daliri, dito po. Nakatago itong lalaki, dito po. At ang contact po sa pagsutok dito ay ito, ayan. Tinatawag po ito na outside pare dahil kung muli ikaw ay pupunta sa labas. Yan. Ayan. Kapag sinusuntok ka, kunwari pag ganyan ang aking estilo, ayan, nakabukas. Okay? Hindi po ako direkta na magbablock, okay? Pag ganyan. Una ko pong ginagalaw ang likod kong paa. At ito po ang ituturo kasi nyo simultaneous. Dahil mayroon itong simultaneous, yung pangalawa, ibig sabihin, naka-block ka, naka-depensa ka, so mahirap kung naka-close ang kamay mo o nakatakip. Dapat sabay. At pangatlong timing yung umatake ka, tapos ikaw ay nagdepensa. Ayan. Yun po ang pangatlong timing. Ngayon mga kaibigan, ituturo ko sa inyo, ito yung outside pare. So, pag ganyan mga kaibigan, kung hindi masyadong kalakasan ang suntok ng kalaban, maaari mong itulak mo lang dahil ang suntok ay paabante. Diba? Pag ganyan. Paabante. Siyempre, ang suntok mga kaibigan, kapag pinipigilan mo, ayan, pinipigilan mo, kapag hindi masyadong kalakasan, kaya mong itulak sa tagiliran. Okay? Kapag hindi masyadong kalakasan, tapos ikaw ay gaganti. Okay? So ito po ang pinakauna, kapag hindi masyadong kalakasan, subukan nyo mga kaibigan, gumamit ang kalaban natin ng kanan na kamay. So kanan, tingnan natin ha, kanan, ayan. So, subukan natin mag-eksperimento kapag hindi masyadong kalakasan, kaya mo lang na, perfect timing lang, pagpasok ng suntok ng kaibigan, kapag hindi pa umabot sa iyong katawan, hintayin mo talaga, ayan. Papasukin mo, ayan. Ito ay nakatago ang lalaki. Itulak mo. Pagpasok dito, mga kaibigan, ayan. Papasok na yan, ganyan. Papasok. Itulak mo palabas para titipas ang suntok. Ayan. Pag ganyan, mga kaibigan, itulak mo habang ibaba mo to, ayan. Dahil hindi mo maaring pag ganyan, pagtulak mo, nandito isang kamay, dapat ibaba mo itong kaliwa. So, subukan natin. So, ayan mga kaibigan. Subukan natin, ayan, tulak, isa. Ayan. So, tinraw to outside pare. Subukan natin. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. So, itulak mo para titipas. Okay? Maring sobrang lakas ay tatamaan ka dito dahil maring mahaba ang kamay ng kalaban. Pag ganyan mga kaibigan, maring kang ikot mo ito, balikat. Ayan. Yan. So, paano naman ang gagawin? Gamit ang iyong footwork dahil kapag nag-extend ang suntok pag ganyan mga kaibigan, ito pong likod na pa, ayan, pakita ko sa inyo, ayan, ikot mo ito, ayan. Maaari ka rin aatras, ayan. So, ito ang tingnan nyo, na ang sikreto po ay nasa likod na paa. Pag ganyan, pwede kang aatras, okay, tingnan nyo to, pwede kang atras, or pag atras mo, ikot to dito, para kapag tama ka dito, hindi ka matamaan sa balikat. Dahil kapag didiretso ang suntok, maaari kang tama dito. Pag ganyan, iikot dito, huwag masyadong malayo, ikot na kunti para titipas lang ang suntok. Subukan natin. Pag ganyan, perfect timing na lang, dapat tiningnan mo ang suntok ng kalaban. Pagpasok sa teritoryo, ayan, tulak mo, ayan, patipas yan. Dahil pag ganyan mga kaibigan, dahil sa lakas na impact, papasok yan, naatras yung kamay mo, ayan, maaaring abot dito, iwas ka, ikot dito. Subukan natin. Handa na kayo? Isa. Okay. Dalawa. Tatlo. Apat. Ayan po mga kaibigan. Kung hindi masyadong malakas mga kaibigan, dahil i-analyze mo yan, dahil kung mahina lang, parang laro-laro lang, maaari mong itulak yan pa yan. Tulak mo lang, tagliran para huwag naman masyadong extended dahil bukas na bukas ang inyong buka. Hanggang dyan lang dahil maaari itong babalik. Okay? Maaari kang gamit ang tansa o gamit yung
mula sa Wing Chun na ginagamit din sa Jeet Kune Do, dahil ang Jeet Kune Do ay mula sa Wing Chun. Okay, ulitin natin. Pag ganyan mga kaibigan, dapat may coordination dito at balance. Okay, ganyan. At pag ganyan mga kaibigan, maaring matamaan ka sa mukha, maabot dahil sobrang bilis ng suntok, di ba? Pag ganyan, dapat handa ka na mag-weave. Yan. Mag-weave ka, iwas ka, dapat may cover dito. Yan, mag-weave. Okay, dahil maaari kang maabutan, weave ka lang, maaari kang sumuntok. Pa, 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 pa. Dapat mabilis ang inyong suntok. Dahil ito ang sinasabi ko sa mga kaibigan, ang sistema ito ay tulad ng sinasabi ko na mayroong tatlong timing, dahil maaari ka magdepensa tapos suntok. Oh, depensa, tapos dito manatili ang depensa mo tapos ganti. Yan po ang unang timing. Ang pangalawang timing ng kaibigan, habang nagdepensa ka, suntok. Yan. Kanya po, sabay. So, pangatlong timing ng kaibigan, ito po ang suntok ka tapos depensa. Okay? Tapos ganti naman suntok. Ayan. Nauna ang suntok, tapos depensa. Ayan. So ito po ay isa pa lamang sa ating mga pamaraan sa pagdepensa, dahil round the clock po ang ating depensa, ang ating talakayan mula dito, hanggang paikot ang ating katawan, dahil protektahan natin ang ating katawan para na hindi matamaan. Dapat ikaw ay mabilis, ang iyong mata ay matinik, tumingin kung anong nasa paligid mo, at huwag kang pipikit, harapin mong kalaban, huwag mong talikudan, at gagamit ka rin ng footwork. So, sa ngayon po mga kaibigan, yun na muna ang aking tuturo sa inyo. So, review muna tayo, depensa. So, ito muna, depensa, attack. Depensa, attack. Yan. Depensa pwede ito, vertical, pwede pa ikot. Ayan. Kung matama ka sa mukha, pwede ka mag-weaving. Ayan. At, pag-aralan nyo pa rin, pagpatuloy nyo ang mga tinutulok sa inyo patungkol sa spiral moves ng paikot ng katawan. So, isa pa lang yan. Okay? Mas marami po ituturo. Yan muna ang tutulok sa inyo. Isa pa? Depensa. Yan. Attack. So, sa technique na to, ayan. Kung ginagamit ko, ang kanan. Kung kaliwa naman, pag ganyan, baliktad naman, ayan. So, gumamit ng kanan dito, depensa. Okay? So, hanggang dito lang muna mga kaibigan. Subaybayan nyo yung iba ko mga vlogs. Ako nga pala si Jopper Legaspi. See you next time. Bye-bye!